Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino, all the way from Sultan Kudarat. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo, mga magbagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe at pwedeng kayo mag-join sa ating community. Okay? And syempre, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtiwala at pagsuporta sa ating Munting Tinig channel. Kung wala kayo, syempre, wala din ang Munting Tinig. Kaya yung channel na ito ay hindi lamang po ako ang nagmamay-ari, kundi kayo din. So ngayong araw, pag-usapan natin, isa na namang pagkatalo ang naranasan ng mga kaalyado ng mga Duterte. Hoy-hoy pako na naman. Kung sa Pilipinas ito, sabihin naman nila patay ang demokrasya. Dahil unang-una, alam naman natin na sandamakmak ang mga request, ang mga appeal ng mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte doon po sa loob ng International Criminal Court. Marami silang mga request na umaasa na sila po ay pagbigyan ng pre-trial judges. So tandaan, gusto ko lang i-recap sa inyo mga kamunting tinig na si Rodrigo Duterte ay nakakulong na ngayon doon po sa International Criminal Court. Masakit man sa pandinig ng mga nagmamahal na mga DDS sa kanilang tatay na Abno, pero wala tayong magagawa, wala silang magagawa dahil andoon na po si Digong. Marami silang mga pinahayag sa social media. Dito sa Pilipinas, nag-file sila ng petition for certiorari, petition for writ of habeas corpus. Ang daming mga petisyon, no? May mga temporary restraining order, pero lahat po yun ay na-reject ng Korte Suprema. Maliban doon, meron pa silang hinihintay kung ano yung sasabihin ng Korte Suprema sa another na naman nila na separate petition dito sa Supreme Court. Pero ang pag-usapan natin mga kamunting tinig, yung appeal, ng kampo ni Rodrigo Duterte sa ICC pre-trial judges. Okay? So kakapasok lamang po ng balita na yung pre-trial judges of the ICC or International Criminal Court has rejected the proposal of the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte to limit verification process for the victim of his bloody campaign against illegal drugs. Alam nyo, mga Duterte diehard supporters, umaasa kasi kayo na mapag-usapan ninyo ang ICC. Iba po sa ICC. Wala pong palakasan system doon. Wala silang pakialam kung ikaw ay former president, kung ikaw po ay pinakamataas na tao sa balat ng lupa. Dahil sigurado sila na titingnan if you are guilty or not guilty. So itong mga abogado ni Rodrigo Duterte, nagkaroon po ito ng proposal na kung pwede lang ilimit ang pagbiberipika, ang proseso ng pagbiberipika sa mga biktima ng bloody campaign, madugong kampanya laban sa illegal na droga ni Rodrigo Roa Duterte. Andun pa yung usapin na kailangan may ID. First proposal pa lang ito This is a first proposal ng defense team ni Rodrigo Duterte. Talo. Hindi pinagbigyan. Kabo. Butata. Ganun lang naman talaga. Kaya nga sabi ko, galingan po ninyo. So ibig sabihin, bakit kailangan ililimit ang verification process? Kayo kasi mga Duterte diehard supporters Hindi pa nga nagdesisyon ng Korte Suprema, ang Korte Suprema, ang ICC, inaaway nyo na yung mga judges. Paano ngayon yan? Di masakit na naman yung dito.
Nakakaramdam na naman kayo ng parang kawawa si Rodrigo Duterte dito. Katanda-tanda na nga, pagkakaisahan pa. O baka mamaya kung peke na naman ng mga abogado o bla bla bla. Nung tingin mo sa judge ng International Criminal Court, hindi po nagbabasa, hindi po nag-aaral. Paano sila mag-judge ng International Criminal Court kung hindi nila pag-aaralan yung ganyang kaso? Di ba mga Duterte supporter? So ano sa palagay ninyo? Inapin na naman ang kampo ng mga Duterte. Akala ko ba magaling ang abogado ni Rodrigo Roa Duterte? Na si Nicholas Kaufman plus yung Briton. Oo, plus the others. Kasi yung legal team ni Rodrigo, hindi lang binubuo ng isang tao, dalawa parang tatlo. No? I am not certain. Pero as far as my knowledge is concerned, ganon. Correct me if I'm wrong. I am happily appreciate your correction kung mayroon man. So gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang first proposal ng defense team ng tatay nilang Verdugo, ayon, failure, failed, bagsak, hindi umubra, hindi pinagbigyan ng pre-trial chamber. Oh, ganun lang. Hindi pinagbigyan ng free trial chamber. So anong ibig sabihin nun? Wala, mahina po. Dapat pag-aralan pa mismo ng mga mga abogado ni Rodrigo Roa Duterte para mas lalong kapanipaniwala yung kanilang mga alibay. Guess nyo? Dapat ayusin pa yung pagpapaliwanag, ayusin pa yung pag-aapila. First offense, pa lang yun? First appeal pa lang yun. So ano kaya yung second appeal nila? Meron kaya? Meron kaya silang mga second appeal? Ha? Ano pa kaya yung hihingiin ng abogado ng depensa ni Rodrigo Duterte? Kasi wala na nireject Nireject ng pre-trial chamber judges yung proposal ng defense team, Rodrigo Duterte, to limit the verification process for the victims of bloody war on drugs against illegal drugs ni Rodrigo Roa Duterte. Sigurado ako. Kasi alam nyo kung bakit. Sigurado ako na mag-alburuto na naman to Sasabihin naman nila, nabayaran ni PBBM, nabayaran ni First Lady Liza ang mga judge ng International Criminal Court. Oh. Sigurado ako yan talaga ang iyayaw-yaw ng mga DDS. Na-impluensyahan naman ng gobyerno ng Pilipinas. Gusto talaga nilang ipakulong si Tatay Digong. Mag-i-invent talaga sila ng mga peke ng mga biktima. Oh. Yan po ang mga thinking ng Duterte supporter. Hindi nyo pwedeng bilhin ng kung ano-ano mang mga alibay o mga paek-ek ang judge sa ICC. Ha? Masama man pakinggan, pero wait lang. Masama man pakinggan, pero sa Pilipinas, pwede pa nila yan hilot-hilotin. Sa Pilipinas, pwede pa nilang ma-impluensyahan. Nandun sa ICC, wala Hindi pwede yung mga appeal-appeal na mga hindi paek-ek. Hindi yan pwede sa ICC. At tingnan mo yung drama ni Madaldaldea na kinidnap. Wala nangyari. Kasi walang pakialam ang ICC. Kinidnap man o ano man ang pagdala. Ang importante sa kanila, yung dinala doon sa ICC, yun ang nakalagay sa kanilang warrant of arrest. Kaya nga po, sa first appearance ni Digong, there is what we call confirmation of identity. Sinisigurado lang ng pre-trial chambers, ng ICC judges, kung yung dinala doon, ay yan ang taong nakasulat sa warrant of arrest. So tagumpay na naman ito sa mga biktima na gustong mag-testify laban kay Rodrigo Roa Duterte. Di talaga ito. Uulitin ko lang
para sa kalaman ng mga Duterte Dayhard supporters, na mga nanonood po dito, okay? Bago kayo magalit sa akin, hindi ko po ito gawa-gawa. Hindi po ako katulad ng mga DDS vlogger na mga sinungaling, mga fake news peddler yung iba, inamin pa nga nila sa TRICOM. Oo, that the pre-trial judges of International Criminal Court has rejected the proposal of the defense team of former President Rodrigo Roa Duterte to limit the verification process for the victim of the bloody war against illegal drugs implemented by the Duterte administration. So yun lang po ang maiinit-init na mga balita, mga kamunting tinig. Pinaliwanag ko lang po sa inyo, in-expound ko lang para nang sa ganon, dinagdagan ko lang ng aking pananaw para nang sa ganon ay mas lalo pong mahasa yung inyong mga kaisipan, mga Duterte diehard supporters. This is nothing personal against you. Makinig lang kayo, manood lang kayo, wag lang kayo magbinasto sa comment section dahil hindi naman po ako nagsasalita dito na wala pong basihan. Kung maaaring magkamali man ako, so I stand to be corrected. Pero sa punto na ito, hindi po ito fake news. Kaya wag kayong magalit sa akin. Okay? Kung sa Pilipinas lang to, sabihin naman ng mga hayan, patay na naman ang demokrasya. So abangan naman natin kung ano ang yaw-yaw ni Harry Roque, ni Maharlika, o kung sino-sino man dyan. Baka mamaya ipapalabas na naman nila na binayaran na naman ng gobyerno ng Pilipinas, ni PBBM o First Lady, ang mga judges ng ICC. Kasi ganun po ang mga bunganga, ang tabas ng mga bunganga ng mga Duterte supporter, yung mag-akusa. Sisihin na naman nila yung First Lady, sisihin na naman nila yung Pangulo sa kanilang pagkatalo sa pag-reject ng ICC pre-trial judges sa kanilang proposal na ilimit ang verification process para sa biktima ng madugong laban ni Rodrigo Duterte against sa illegal na droga. Huwag kayo magalit O DDS, ano masasabi nyo dito? Okay? So hanggang dyan lang. So sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, ang kinaiinisan, ang kinababaliwan, ang kinaiinlaban ng mga Duterte diehard supporters pero hindi nila matanggap sa kanilang mga sarili na natututo sila dito po sa ating Munting Tinig channel. Okay? Again, kung bago kayo dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Inaanyayahan ko rin po kayo na mag-join sa aking community. Siyempre, malaking tulong po yan sa akin bilang content creator na hindi po nagpapalaganap ng pagkakawatak-watak, kundi pagbuo ng mga kaisipan para sa bagong Pilipinas sapagkat tayo ngayon ay mga bagong Pilipino. Bye-bye, have a nice day, and God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mabuhay tayong mga bagong Pilipino na may dugong Maharlika. Again, sa bagong Pilipinas.